Hi guys! So for today's video, magluluto tayo ng sinigang na isda para sa aming tanghalian. Siyempre, bago tayo magsimula magluto, nilinisan ko muna yung mga isdang yan. By the way guys, tinanggalan ko na ng hasan yan, uhugasan na lang. Siyempre, hindi naman natin pwedeng kainin yan na may hasan, di ba? Shinare ko talaga guys na malinis ang lulutuin nating isda mamaya. A few inches later. Ayan guys, tapos na natin hugasan yung mga isda natin. Siyempre, hugasan din natin itong mga gulay. Sinatasad ko nga muna palagyan yung kamatis at saka yung siling green. Hugasan muna natin itong talbos na kamote. Tinanggal ko na nga palagyan yung lastik para naman mahugasan natin ng maayos. Pagkatapos ko nga matanggal yung lastik dito sa may talbos na kamote, sinunod ko na rin itong hugasan itong kamatis at saka siling green. Siyempre, pagkatapos nun, inugasan ko na rin itong talbos na kamote at hinimay-himay ko na. Naglipat nga pala ako ng pwesto guys kasi nahihirapan ako maghimay din sa may lababo. Hihimayin lang natin itong lahat ng talbos ng kamote guys kasi hindi naman kinakain yung tangkay niyan. Pagkatapos nga dyan maghimay, kumuha na rin ako ng paglulutuan natin at nalagyan ako ng tubig at isasalang na rin natin mamaya. Kalahating tubig nga lang pala guys yung nilagay ko dyan para naman saktuhan lang. Pagkatapos nga nun ay tinakpan ko na at bunoksan ko na rin yung shilling. Habang iniintay ko nga kumulo dyan yung tubig ay iniwa ko muna itong kamatis. Siya nga pala guys, 4 na kamatis lang yung iniwa ko dyan para naman saktuhan lang din. Pagkatapos ko nga mahiwa yung kamatis dyan ay sinunod ko na rin itong sibuyas. Nahiwa ko na nga pala dyan guys yung siling green. Pagkatapos kong mahiwa yung sibuyas yan ay ilalagay na rin natin yan dito sa may sinalang natin tubig. Hindi pa nga pala kumukulo dyan yung tubig guys pero nilagay ko na muna itong sibuyas at saka itong kamatis. Pagkatapos ko ang maligay dyan yung sibuyas at saka itong kamatis itinakpan ko na muna. Nakuha ko na pala yan guys yung talbos na kamote. Uhugasan na lang natin yan kasi nahimay na natin yan kanina. Hinugasan ko nga pala ulit yan guys para naman sure na sure tayo na malinis tong gulay na gagamitin natin. At para naman sa ating pampaasim may gumamit na ako ng kalamansi at para sigurado tayo na hindi malansa ang ating isda. Gumamit nga lang pala ako ng kutsara dyan guys para matanggal natin tong buto ng kalamansi. Pagkatapos ko ang matanggal yung buto nito ay kinuha ko na tong isda at saka itong talbos na kamote. Kilalagyan na muna pala natin itong isda at para naman maluto na rin siya. Habang nilalagay ko nga itong mga isda na ito, sinunod ko na rin ilagay yung siling green natin. Para naman may kunting anghang. Pagkatapos ko nga ilagay din yung siling green, ay nilagyan ko na rin yan ng asin. At nilagyan ko na rin nga pala yan ng pamintang buo. Naglagay nga rin pala ako yan ng magic syrup guys. Tapos ko na nga palang ilagay yung mga gusto nating ilagay. At pagkatapos naman ay sinunod ko na rin itong talbos na kamote natin. Iuhuli ko nga pala dyan yung kiniga natin kalamansi mamaya guys. At pagkakulo niyan ay ready to eat na yan. Inaayos ko na muna yan at para matakpan natin ng maayos. 2,000 years later. At ayan na nga guys, after ng paghihintay natin na ito na nga kumukulo na nga siya. Hinalo-halo ko nga muna pala yan guys. Ilalagay ko na nga rin pala tong kalamansi. Siyempre hindi naman ito magiging sinigang kung wala yung pangpaasim natin. At pagkatapos nga ano na hinalo-halo ko muna itong niluto natin sinigang. Tapos kung maghalo niya naglagay na rin ako sa mangkok. Kita niya naman sa reaction ko, amoy palang ulam na. At dito naman natapos ang niluto kong sinigang na isda. Siya nga pala guys, magluluto nga rin pala ako ng ginanga dyan. Later. Ang next nga natin lulutuin ay itong ginanga. Nilagay ko nga alam pala dyan yung isda. Hinugasan ko na nga rin pala yan. Pagkatapos ko mailagay lahat ng isda, naghiwa na rin ako ng sibuyas. Itong lulutuin ko ang ginanga, hindi basta-basta ginanga lang. Special nga pala itong ginanga na lulutuin ko. Pagkatapos ko ang mahiwa yung sibuyas, sinunod ko na itong bawang. Pagkatapos ko ang ipiting yung bawang yan, binalatan ko na rin yan. Siyempre, hihiwain ko na rin yan. Habang naghihiwa nga ako ng bawang, maglalagay rin ako ng green na sili. 2 piraso nga lang pala yung hihiwain ko dyan para sakto lang yung anghang. Sinigang na isda at ginanga nga ang ulam namin ngayong tanghalian. Pagkatapos ko ang hiwain yung bawang ay sinunod ko na nga itong 2 siling green. Tinanggal ko nga pala yung ulo niyan guys.
Kasi hindi naman kinakain yan. At pagkatapos nga iniwa-hiwa ko na, pagkatapos kong hiwain lahat ng gagamitin ko, ay nilagay ko na muna itong bawang at sinunod ko na rin itong sibuyas. Isuserve ko na nga rin palagyan yung siling green. Pagkatapos kong ilagay yung tatlo, ay naglagay na rin ako ng asin dyan. Tinansya ko nga lang pala kung gaano karaming asin yung ilalagay ko. At pagkatapos ko nga maglagay ng asin, ay naglagay na nga rin pala ako ng pamintang buo. Sinunod ko na nga rin pala tong suka, guys. At pagkatapos kong ilagay yung suka, ay naglagay na rin ako ng mantika. Naglagay nga rin pala ako ng kaunting chili powder dyan, guys. At pagkatapos ko maglagay ng chili powder, ay naglagay na rin ako ng tubig. Isang basong tubig nga lang pala yung nilagay ko. At pagkatapos mo ang ilagay lahat, ay sinalang ko na rin. Ihintayin nga lang natin palang maluto yung isda. At talagang ready to go at ready to eat na talaga yan. At ayan nga ang naluto natin for this video. Sinigang na isda at kinahang isda. Hanggang dito na lang guys. Huwag nyo nga pala kalimutan mag-subscribe. Bye-bye!